The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Naalala ko po yung kwento nung aming kapatid na pari, Dominicanong pari. Siya po ay isang Pilipino pero lumaki po siya sa States. Doon na po siya naging pari, naging paring Dominico. Kami po yung mga Pilipino na dito naging paring Dominico sa Pilipinas. Siya naman po ay Pilipino na naging paring Dominico sa States. At naandito po siya kasama namin at siya po ay nagbigay ng aming retreat. At isa po sa kanya kinukwento yung pagkakaiba po ng ugali ng Pinoy at ng Amerikano. Kasi napansin po niya, iba po talaga yung ugali ng Pinoy at Amerikano. At isa pong pagkakaiba dito ay yung katatagan po natin pagdating sa mga problema sa buhay. Hindi po kasi katulad sa Amerika, sa experience po niya, marami pong nadidepress po doon. Maraming nasisiraan ng loob, maraming nagigive up sa buhay. Pero hindi po katulad dito sa Pilipinas, parang mas malakas po ang mga tao dito, mas matitibay. Isa nga pong nakita niyang video, yung video po ng isang meron po nung merong baha, tapos ang nangyari po dun sa video, yung pong bahay ng isang pamilya ay inanod. Inanod po yung bahay ng isang pamilya, hindi ko po alam kung nakita nyo na yung video ito. At yung pamilya naman po ay nakangiti pa, parang nagbababay doon sa bahay na kanilang bahay na inaanod. At ito po ay pinakita po niya sa kanyang mga kasamahang pari doon sa Amerika. At hindi nila po maintindihan kung bakit ba ganon. Inaanod na yung bahay ng pamilya, nakangiti pa yung pamilya, at nag-goodbye pa sila. Hindi po nila maintindihan yung nangyayari o yung reaksyon ng mga Pilipino, ng pamilya, doon po sa kanilang sinasapit. At dito po natin makikita talaga pong matatag ang pananampalataya ating tayo mga Pilipino. Dahil nga po, di po ba, matapos ang mga sakuna, pag po ang mga TV ay nagpunta na sa mga area ng sakuna, pag nagkuha na po sila ng video, yung mga Pinoy, di ba po, nakangiti na. Talagang dito natin makikita na ang tayo mga Pinoy ay matitibay pagdating sa mga problema sa buhay. Sabi nga po nung pare, kasi dahil sa tibay na ating pananampalataya, yung pamilya, ano ang gagawin ng pamilya? Ang gagawin ng pamilya, tatakbo lamang sa simbahan, mananalangin sa ating Panginoon, mananalangin sa ating mahal na ina. Mami, bigyan mo uli kami ng bahay. Lord, bigyan mo uli kami ng bahay. Ganyan po ang pananampalataya nating mga Pilipino. Katunayan po, yan din na makikita natin sa kantang Noipi. Alam niyo po ba yung kantang Noipi? Yung pong kanta ng bandang Bamboo. Yung, hoy, Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Kasi po sa lyrics nito, isa po sa mababasa natin sa lyrics dito, ano yung makikita natin dito? Sabi doon, kirami mong problema, ngunit nakukuha mo pang ngumiti. Pinoy ka nga, astig. Gayun din po, pagbabasahin natin pa yung lyrics, makikita natin, sabi nila, may anting-anting ako, pero hindi nila alam na Diyos ang dahilan ko. Kaya po napakaganda yung kanta po na ito. Talagang pinapakita dito na tayong mga Pilipino ay matatag sa buhay. At yan po ay dahil sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Kaya lang po sa panahon ngayon, kung napansin niyo po siguro, marami na rin sigurong mga Pilipino na nagkakaproblema sa mental health. May mga Pilipino na rin po mga nadidepress, parang nagagaya na tayo sa ibang bansa.
Siguro nga po dahil baka humihina na po ang pananampalataya ng ating ilang mga kasamang mga Pilipino o baka minsan po tayo din humihina ang ating pananampalataya. Kaya po ako'y merong simpleng assignment po para sa bawat isa sa atin. Meron po akong ipapapanood sa inyo na video pagkatapos na po ng misa. At total po, meron naman po tayong mga cellphone at meron po tayong mga data. Pwede po natin itong panoorin. Yung video po na ipapapanood ko po sa inyo, ito po yung, ang title po nito ay Universe Size Comparison. Universe Size Comparison. Yung video na po nito ay kinukumpara po ang mga size ng mga heavenly bodies. Yung mga buwan po, kinukumpara po yung size sa mga planeta, kinukumpara po yung size sa mga stars. Maganda pong mapanood po ito at sana matapos natin, makita natin kung ano yung mga pagkakaiba ng size. At most likely, siyempre, familiar tayo sa ating planeta, yung Earth, alam natin yung size yan, at ikukumpara yan sa iba-ibang bahagi ng mga ginawa ng Diyos sa kalangitan. Napakaganda pong mapanood ito at sana po pag natapos natin, pag nilayan natin na yung mga bagay nito, sino ang gumawa? Ang ating Diyos. Ang ating mundo at ang kalangitan, sino ang gumawa? Ang ating Diyos. Dito po natin makikita at kung makikita natin yung size ng mga ito, makikita natin talaga kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Sabi nga sa ating mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, na ang kalangitan at ang mundo ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Paano ba nagawa ang kalangitan at ang mundo? Yan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ganyang kalakas ang kapangyarihan ng ating Diyos. At sino ba itong salitang ito? Ito yung salita na nagkatawang tao. Ito ang salita na bumaba dito sa lupa upang iligtas tayo sa krus. Ito ang salita na nagkatawang tao at naging tinapay ng ating buhay. Minsan po kasi parang siguro pag marami tayong problema, nakakalimot tayo sa ating Panginoon, talaga nasisiraan tayo ng loob upang mapaalalahanan po tayo kung gaano nga ba kalakas ang ating Diyos. Sana po ito po yung ating assignment. Pagkatapos po ng misa, mapanood po natin Universe Size Comparison. At pag napanood po natin ito, tingnan po natin, isipin natin sino ba ang gumawa ng mga bagay nito. At makikita po natin na ang Diyos ang gumawa ng mga bagay nito at dito natin makikita kung gaano talaga kalakas ang Diyos na bumaba dito sa lupa na nagligtas sa atin. Kasi minsan nga po dito sa Pilipinas, dumadami na yung nagkaka-mental health. Dumadami na rin po yung nadidepress. Nakakalimot na po sila ng kapangyarihan ng ating Diyos na kahit anong problema sa ating buhay ay malalampasan natin kung tayo ay kumakapit sa Kanya. Kaya sana po panoorin po natin ito, hindi lamang para sa ating sarili. Bagkus, para din po dun sa ating mga kaibigan siguro, kapamilya, na nasisiraan ng loob sa buhay. Sapagkat sabi nga po ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, ang mundo at ang mga kalangitan ay lilipas, subalit ang Kanyang salita ay hindi lilipas. At para po tayo mapaalalahanan kung gaano kalakas ang ating Diyos, sana po ay pagnilayan natin ito. Mas lalo po sa banal na misang ito. At ito po ay gawin po na sana natin hindi lamang para sa ating sarili, bagkus para sa ating mga kapamilya o mga kaibigan na nahihinaan po ng loob, mas lalo na po kung sila ay may pinagdaraanan sa buhay.